Ayun po mga kapatid, at meron na naman po akong itatopic ngayon. Ano po mga kapatid, ang akin pong itatopic ngayon about kung paano natin mapapagana ang kung tayo ay magiging ganap na manggagamot kung susundin lamang po natin ang 7 layunin na ito na aking tatalakayin sa inyo. Ayan po, bago po tayo magsimula ay binabati ko po ng magandang araw, tanghali, hapon at gabi ang lahat ng nanonood ng aking tatalakaying topic na ito. At kung nagustuhan po ninyo mga kapatid ay paki-like at share na rin po para malalaman po ng mga taong nagtatahak ng mga lihim na karunungan na ito ang tamang aral mga kapatid sa pagtatahak ng lihim na karunungan. Bago po ako naging isang ganap na manggagamot ay mga kapatid, sinunod ko ang 7 layunin ng Diyos na ito, at ito po ay nasunod ko sa pamamagitan ng pagsasapuso at pagsasaisip ng 7 batas na ito. Yan, bago po ako magsisimula ay shout out sa aking mga kaibigang, mga manggagamot, mga antingero-antingera, mga kumbatero at kumbatera, at sa mga nagtatahak ng lihim na karunungan, sa mga kaibigan ko dyan na nakakakilala sa akin at lubos na sumusuporta. Yan po, shout out po. Kung magugustuhan po ninyo ang aking video ito ay pakishare na rin po para malaman po ng mga ibang manonood at para may opinion din po sila. Yan, bago po ako naging manggagamot mga kapatid ay dati po nung hindi po ako namulat sa spiritual ay hindi po ako naniniwala sa mga kulam-kulam na yan. At dumating ang time na ako ay nakulam at mga kapatid, nung ako ay nakulam ay doon ko nalaman na totoo pala ang sinasabing ang kulam o sa pamamagitan ng spiritual ay totoo pala. At nung pinasok ko yun, ang pag-aaral ng lihim na karunungan, ay sinunod ko ang binigay sa akin ng matanda sa Kalibo na ang aklat na aking mga kapatid, na aking isa puso at isa isip. Ito po ay tinatawag na ang 7 layunin ng Diyos o God. Unang-unang layunin ay isabuhay ang 3 gintong simulain. Yan, maka-Diyos, makabayan at makatao. Ayan po ang unang-unang mga kapatid. Ako po mga kapatid ay hindi po nagsisimba. Ayan, nagsisimba, ngunit kahit nandito ako sa bahay ay nagdidebosyon din po ako para may pangdepensa din ako sa katawan at mga pamproteksyon. Yan. Ikalawa pong mga kapatid, ang ikalawang layunin ay isagawa ang pag-ibig sa Diyos. Yan, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Diyan po kami nagsisimula mga kapatid. Ang pagtitiyaga, yan, at sa pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon, araw at gabi, pagising at bago matulog. Ayan po ang aming pagtitiyaga namin yan. Tinatyagaan namin yang magdasal bago pagising at bago matulog, ang pagdidebosyon na yan. Hindi po nabubuo ang araw namin hanggat hindi po kami nagdedebosyon. Yan, ikakatlong layunin, isakatuparan ang kabutihan, katwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Yan po ang isa sa mga layunin ng Diyos na dapat ipatupad. Yan. Ikaapat, ipalaganap ang pagkakaisa, pagmamahalan, pag-uunawaan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon at paglilinis ng sarili, at pagbabago na paunlad. Ayan po ang ikaapat. Ang ikalima naman ay pagkakaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan at pagmamahalan sa isa't isa bilang kapatid at kapwa-tao. Ayan po. Ako din naman mga kapatid, gumagalang din naman ako sa mga taong karapat dapat na igalang. Yung po, pag alam kong ang tao na yang kaharap ko
ay hindi kagalang-galang at mayroong ugaling tinatago na mga kapatid, ay hindi po ako, di ko nirerespeto ang mga taong walang respeto din sa sarili. Ganun ako mga kapatid. Totoong sinusunod ko ito, ngunit pag alam kong mali ay hindi ko binibigyan ng galang. Ayan. Sa ika-6, maging dakila sa isip, sa salita, sa gawa, para sa Diyos, sa bayan at sa tao. Yan po mga kapatid. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong at pagpaunlad ng isang katauhan sa bawat kasapi, samahan at pag-unlad sa adikain sa Diyos at sa tao. Yan po mga kapatid, dapat po nating isakutuparan yan at para sumaatin at kumasi sa atin ang lahat ng salita at debosyon ng ating dinidebosyon palagi at sa araw-araw at sa gabi. Yan. Ito, sa pamamagitan ng pagsunod ng layuning ito, ang isang naghahanap sa Diyos ay makakasumpong sa Kanya ng hindi pagkakaitan ng Kanyang liwanag. Yan po dapat mga kapatid, ay araw-gabi po tayo magdebosyon, para hindi po tayo pagkaitan ng liwanag at kumasi at lumakas ang ating depensa sa ating katawan, tulad ng pagdidebosyon. Yan, at iba't ibang uri ng mga pangdepensa sa ating katawan ay dapat po nating pagtiyagaang dasalin umaga bago matulog. Yan. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng samut-saring karunungan at kaalamang halaw sa napakaraming aklat na sulat kamay na hindi kinikilalang akda. Ayan. Ito rin po ay aking nilikom at sinulat sa aklat na ito upang maging tulong po sa mga taong nais tahakin ang landas ng pag-iispiritual at upang manatili sa atin ang mga isinulat ng ating mga ninuno upang hindi mabaon sa limot. Ayan po mga kapatid. Yan po, minsan hindi po ako nalabas ng bahay dahil po busy din po ako sa pagsusulat at pag-aaral ng mga lihim na karunungan. Para sa paggamutan po ay hindi na po ako basta-basta lumaligaw. Kaya po pinag-aaralan po. Tulad ng doktor, bago ka magiging profesional ay dapat pag-aralan mo. Ganon din sa amin mga kapatid. At bago kami naging profesional na manggagamot o maging batikan, ay nag-aaral din po kami para malaman kung spiritual, physical, material o mental na sakit ng isang pasyente. Pag alam namin ang aming pasyente ay may karamdaman na physical, ay pinapadala namin sa doktor. Ngunit ang doktor po ay meron pong lunas ang doktor niyan, sapagkat sila po ay lisensyado na sa lahat ng uri ng medisina. Akin pong ipananalangin na sana ang magtataglay ng aklat na ito ay may diwang makadiyos at makatao, na sana po ay gamitin din ninyo ang aklat na ito sa kabutihan. Ito po mga kapatid, meron din po kasi mga kapatid na nagkaroon ng mga aklat na maaklat o libreto ay ginagamit nila sa kasamaan, pag-aabuso, paghihiganti. Ayan po mga kapatid, kaya sila bumibili ng mga aklat hindi para makapanggamot o makatulong sa kapwa, ngunit ginagamit nila ito sa paghihiganti, pag-aabuso, yan, pagkakasakit, pagbibigay parusa sa kapwa. Kaya sila, iniisip kasi ng iba mga kapatid, na pag once sila ay may aklat o may karunungan sila, ay akala nilang pag nakakasakit sila ng kanilang kapwa ay sila po ay makapangyarihan. Ngunit mali po yun. Binigyan tayo ng kakayahan para makapanggamot, hindi para makapanakit ng kapwa. Dahil pag once na dumating ang araw ng paghahatol sa iyo, ay matitikman talaga ang hagupit at pagsisisihan sa bandang huli. Yan. Kung ano ang iyong itinanim ay siyang aanihin. Kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa ay babalik din sa atin. Ayan po mga kapatid. Kung pinagkalooban ka ng aklat at ginamit mo ito sa masama,
ginagamit mo sa mabuti o sa masama, ay may balik din po yan. Yan po ang nakasabi, kung ano ang iyong ginawa sa kapwa ay babalik sa atin. Kung pinagkalooban kayo ng aklat at ginamit niyo sa masama, ay may balik po iyon. Pero kung sa kabutihan po mga kapatid, ay kabutihan din ang balik sa atin. Tulad ko mga kapatid, bago ako naging manggagamot, yan, ay ginamit ko sa kabutihan ang aking natutunan at umani rin ako ng kabutihan mga kapatid. Marami din ang mga blessing na dumating sa akin, maraming blessing, lahat ng mga tulong sa akin ay nasa akin mga kapatid. Maraming nagbibigay ng mga tulong, lahat ng uri ng kabutihan. Pagkabutihan po ang ating tulong sa kapwa, ay kabutihan din po ang balik sa atin. Pero ngunit sa kasamaan po ninyo ginamit ang mga aklat na ito, ay kasamaan din ang balik sa inyo. Ayan. Wala pong takas na ang sinuman sa batas ng Diyos ng kalikasan at batas ng Diyos sa lahat ng mga Diyos. Ang aklat na ito ay ginawa upang makatulong sa inyo. May tagubilin po ako sa aklat na ito. Sikapin ninyong ingatan at huwag pahabangan. Huwag ninyong dalhin sa lugar na napakaraming basura o palingkuran na nakakalantad. Ang nilalaman ng aklat na ito ay hindi biro mga kapatid. Ang mga orasyong nakasaad dito ay may mga batas na sinusunod. Ang mga sumusunod, ayan po. Ito po, ang lahat po ng mga orasyon ay mayroon pong batas dapat sinusunod. Pag once na ikaw ay nagkamali dyan, ay mayroon pong karampatang parusa yan mga kapatid. Kaya ako doble ingat ako na hindi ako magkasala at may takot po ako sa parusa ng Panginoon. Ako dati hindi ako naniniwala sa mga ganyan, ngunit nung naaralan ko mga loob karma at ang lahat ng mga batas sa espiritual, ay natatakot po ako. Mas kinatatakutan ko mga kapatid ang batas ng Diyos kaysa sa batas ng tao. Dahil po mga kapatid, ang batas ng tao, pag tayo ay namatay, iiwan po natin yan dito sa ibabaw ng lupa. Ngunit pag tayo ay namatay, haharap po tayo sa batas ng Diyos. At bago po tayo humarap doon, ay lilitisin po tayo kung anong mga kasalanang ating ginawa dito sa ibabaw ng lupa, kung mabuti ba o masama, kung karapat dapat ka ba doon sa langit o karapat dapat ka sa impyerno. Ayan po, mas natatakot pa ako sa batas ng espiritual. Dahil nung pinasok ko po ang larangan ng espiritual, ay naunawaan ko po lahat-lahat. Ayan, mga kapatid. Ito, gamitin ang mga orasyon o mga banal na salita sa tamang pagkakataon at tamang paggagamitan. Ito mga kapatid, sa mga nagtatahak ng mga lihim na karunungan, ito ang mga orasyon na nakasaad ay may mga batas na sumusunod. Ito, una, gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at tamang paggagamitan. Yan po, gamitin lamang po natin ang mga banal na salita o mga orasyon sa tamang paggagamitan, tulad ng panggagamot o pagtulong sa kapwa, sa ating kapwa, sa ikabubuti. Yan lang po ang dapat ninyong gamitin. Yan. Pangalawa, huwag mong gamitin ang mga orasyon o mga banal na salita ito sa mga walang makabuluhang bagay. Iba kasi mga kapatid, merong mga tao na pinaglalaruan lang, nag-uorasyon lang. Ngunit mga kapatid, ito kasi yan. Pag once na pinaglaruan ninyo o ginamit niyo sa inyong kabuluhan o binanggit niyo ang mga orasyon na yan, ay ang mga orasyon po niya mga kapatid ay mga espiritu po yan na espiritu po yan. Pag once na binanggit mo yan at tinawag mo, ay talaga at wala kang patungkol dyan, talagang ikaw ang kakastiguhin yan. At merong iba nagkakasakit, nahihilo, nalilito, nananakit ang katawan kasi nga mali ang inyong paggamit. Tinatawag ninyo na walang patungkol. Dapat po may mga patungkol po yan ang pagtawag ng mga banal na salita o orasyon.
Ang ikatatlo, may mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga habilin na ito upang magamit at magkabisa ang mga orasyong nabanggit. Ito po, bago po nating mapagana ang orasyon, yan po ang sinasabi ko sa inyo, kailangan po nating magpondo sa ating sarili. Magpondo po tayo ng magpondo hanggang sa lumakas ang ating spiritual sa pagpupondo, ay ano po mga kapatid, ay makakapagpagana po tayo ng mga orasyon na mga nabanggit. Ayan. Ikaapat, huwag ituturo ang mga nilalaman sa mga aklat na ito, sapagkat ang nagturo ang magpapasan ng kaparusahan sa maling paggamit ng mga orasyong sa aklat na ito. Ayan po mga kapatid. Ako po mga kapatid ay pumipili po ako ng mga taong nais kong turuan kung karapat dapat ba o hindi. Meron kasi mga kapatid na naghihingi lang ng mga orasyon kasi po pag once na humingi po ng mga orasyon ng mga tao ay meron pong meron pong mga paggagamitan yon, o meron kasi iba humihingi para lang maipagiganti. Hindi po ako nagbibigay ng mga ganyang mga orasyon dahil grabe po, at ikaw po ang nagturo ang magpapasan ng lahat ng inyong ginawa, kasi merong mga humihingi ng mga orasyon na ginagamit nila sa masama o paglalapastangan. Ayan. Kaya mag-ingat po tayo. Ako mga kapatid, hindi po ako basta-basta nagtuturo o nagbibigay ng mga orasyon at iniisip ko at kinikilatis ko ang tao kung mapagkakatiwalaan ba o hindi. Marami kasing mga huwad at nagpapanggap ngayon na kunyari mababait, ngunit pagtalikod mo ay tutuklawin ka rin naman pala. Ayan. Kaya ako mga kapatid, namimili ako ng tuturuan ko. Kung may tuturuan man ako sa susunod ay maaaring mga kamag-anak ko lamang o mga taong susunod sa aking yapak, sa pamilya ko, sapagkat ayaw ko po mga kapatid na darating ang araw na ang mismong aking tuturuan ay siya ring mga kapatid ay gagamitin din panlaban sa akin. Kaya hindi ako nag-iingat ako mga kapatid na ang aking mga itinuturo ay mga kapatid, hindi ako naglalabas ng mga orasyon o turo, dahil sa huli ikaw ang magiging masama niyan. Yan. Ikalima, huwag ipakita ni ipahawakan ang mga aklat na ito sa mga taong walang lihim. Yan po. Kasi pag pinakita mo ang mga aklat na iyong mga isinulat, ay mawawala po ang bisa niyan. Mga kapatid, mawawala po ang bisa. Ika-anim, gamitin hanggang maaari ang paggawa ng mabuti at ang nakasaad sa aklat na ito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na may ligaya at kapayapaan. Kung ano daw ang itinanim ay siya ring aanihin. Ayan po mga kapatid. Totoo po mga kapatid. Nangyari po itong sa ika-anim na batas. Yan. Na ginamit ko ang lahat ang gagamitin ko hanggang maaari sa paggawa ng mabuti. Ayan. Ang sinasabi nilang walang manggagamot na umuunlad. Totoo mga kapatid, nasa tao naman po mga kapatid. Kung gagamitin ninyo sa mabuti, ay marami pong blessing na dumadating. At totoo po yan, kahit na andito lang ako sa bahay, kahit nakaupo lang ako, may mga 3 pasyente ako dito, ay hindi po ako nawawalan ng pera kahit na andito lang, sapagkat merong nagpapagamot at hindi naman ako naniningil. Kaya nabibili ko ang aking mga gustong mga gamit sa pamamagitan lang ng panggagamot. Yan. Maging malilimusin at magkakaroon ng awa sa kapwa-tao. Ayan. Ako po mga kapatid, at mas lalo pong lumalakas ang ating karunungan kung tayo po ay nagbibigay ng mga donasyon sa mga taong nangangailangan tulad ng mga pulubi. Yan, at talagang lumalakas at kumakasi ang ating mga karunungan pag tayo ay nagbibigay ng mga tulong. Yan lang ang aking mga
natutunan na aking isinulat ang mga 7 layunin at sinusulat ko po talaga dito sa mga notebook ko para hindi po tayo maligaw. Ayan po, sa mga nagtatahak po ng lihim na karunungan, ay hinihiling ko lang na ipinagdadasal ko sa inyo na sana tumahak kayo sa liwanag at huwag kayong tataliwas sa dilim, sapagkat sa una lang po mga kapatid ang ang pag-aaral ng ngunit pag tayo ay nilamon ay tayo ay tataliwas sa paggawa ng kasamaan, sa paghihiganti. Yan, kaya pinipilit ko talaga kahit ano pong paninira ng mga tao sa akin, kahit ano pong pagbabato nila ng paggagawa ng kwento na hindi totoo, kahit anong pag-aalipusta at pagmamaliit at pag-iinsulto sa akin, pinapapabayaan ko lang yan mga kapatid, sapagkat wala namang mapapala kung papatulan mo yung mga yan. Yung mga nangiinsulto sa akin, tignan mo ang mga buhay nila, wala ding mapapala. Isa ding din ang buhay, wala ding patutunguhan ang buhay yung mga nanlalait. Kaya minsan nakikita ko lang sila na sinisiraan ako patalikod, natatawa na lang ako sa kanilang pinagagagawa. Ayan, kaya ang payo ko lang sa mga nagtatahak ng lihim ng karunungan ay po natin, naway panatilihin natin ang malakas at paninalig pamamagitan ng pagdidibusyon upang hindi tayo matalo o malupig ng ating mga kaaway sa espiritual. Dahil po mga kapatid, ang labanan po sa espiritual mga kapatid ay yan, ay buhay po ang nakakasalalay dyan. Palakasan po ng depensa at opensa yan mga kapatid. Ang espiritual po, hindi po yan kahit magpakaso ka po dyan, hindi po tatawanan po kayo niyan sa korte. Hindi po naniniwala ang mga korte o mga abogado sa mga kulam-kulam na yan. Kaya minsan yung iba, yung mga nag-aagawan ng lupa, yung mga walang pera na pampaabogado, kaya minsan dinadaan nila sa spiritual, dinadaan nila sa pangkukulam para hindi mahalata. Ayan, kaya dapat nating sikapin ang pagtulong sa kapwa at maging mabuti tayo sa ating nakapaligid sa atin. Ayan, sa nag-request pala, ito idudugtong natin. At lagi daw siyang mga kapatid, nang hihina tuwing siya ay magtapos ng gamutan. Ito lang ang ma-advise ko sa mga kapatid. Ito lang ang advice ko sa iyo. Kaya ikay naghihina pagkatapos ng gamutan ay ay mahina po ang iyong depensa sa iyong katawan, sa iyong espiritual. Kulang ka po sa dasal, sa iyong depensa, sa mga bakod at puder mo ay kulang po. Kaya ka nanghihina. Kasi po mga kapatid, kaya nanghihina ang mga tao na ating ginagamot. Kunyari ako yung nanggagamot at nanghihina po ako at may connection po ako sa taong ginamot ko, ay hinihigop po nila ang enerhiya o ang inyong kaalaman sa espiritual, kaya po tayo nanghihina. Kaya dapat po ang inyong gawin dyan, pag kayo nanghihina, maghanap kayo ng orasyon na panaklob at panarado upang hindi po kayo mahigupan at manghina. Kasi pag once nahigupan tayo ng kaalaman ng mga mangkukulam na yan, ay talagang manghihina ka hanggang sa matutulala. Kasi spiritual yan mga kapatid. Pag ikay natulala at natalo ka dyan, nabubuang ka, mababaliw ka dyan. Kasi kung hindi ka man mamamatay, meron iba nababaliw at yung iba nawawala sa isip at nasisiraan ng bait dahil natatalo sila sa pamamagitan ng spiritual na labanan. Kaya marami pong mga manggagamot na namamatay, nasisiraan ng ulo, nababaliw kasi po natatalo ang kanilang kaalaman sa spiritual. Ang sabi ko sa inyo, kung may mataas na mangkukulam, ay may mataas na manggagamot. Sikapin po ninyong magdebosyon ng magdebosyon, magpundo ng magpundo, para kasi po mga kapatid, pag kulang po ang pundo natin, kahit tawagin po natin ang mga espiritong gumagambala sa ating pasyente, kung kulang ang pundo, hindi natin matatawag dahil hindi sapat ang pundo sa inyong katawan. Kaya ang diyan mga kapatid, ang inyong diyan panatilihin ay magpuder
magbakod at magpundo. Yan ang pangatlong importante na dapat kasi ang puder na yan mga kapatid, yan ang puder, yan ang hindi ka basta tatabla ng mga anumang uri ng itim na mahika na ibinabato ng kalaban, kasi sa marami kasing pamamaraan ang pamamaraan ng mga mangkukulam niyan. Minsan dinadaan sa hangin, minsan dinadaan sa ritual, minsan dinadaan sa kung ano-anong mga itim na mahika at mga pamamaraan yan para tayo ay pinsalain. Kailangan ang ating puder ay malakas at ating ang bakod na hindi kayang pasagin o tibagin ni numan, kailangan malakas yan at pundo sa katawan para kung sakaling birahin tayo at may sapatay na pundo, kahit ihip lang natin sa tubig ang mga orasyon at inumin ay basag lahat ng dipinsa ng ating kalaban. Ayan dapat. Ako mga kapatid, simula nung nag-aral ako ng lihim ng karunungan, alam na alam ko ang lahat ng pasikot-sikot at alam ko ang mga pamamaraan ng mga demonyong iyan, at alam na alam ko kung sino ang sumasabotay sa akin patalikod. Kilalang kilala ko yung mga yan, ngunit ang Diyos na bahala at darating ang araw at ang Panginoon ang bahalang magtakal sa kanilang ginagawang kasamaan dahil sa pinapairal nilang inggit at kasamaan. Kasi mga kapatid, ang inggit po, pag inilamon po ng inggit ang tao, ay umiiral po ng kasamaan at nagdudulot ng paninira. Yan po ang dapat nating iwasan para hindi tayo lamunin o tuksoin ng mga demonyo sa ating paligid. Ayan, hanggang dito na lang at God bless us all.